soul. It is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control that Christ hath regarded my helpless estate and hath shed his own blood for my soul. Ayan, tayo magpapasimula na. Ngayon po ay January 28, 2024, huling linggo ng buwan ng January. Mapagpalang gabi po sa inyo na naririto at welcome po sa bawat isa. At masaya po kami na kayo ay aming nakasama uli sa ating gawain. Ako po si Ate May Gulapa, inyong likod sa kabing ito. Isang tunay na kagalakan po sa amin na ang gawain ito ay nagpapatuloy at tayo ay nagkakasama muli. Isang oras na may awit, patutuo, at mensahe ng Panginoon ang hatid ng gawain ito. Salamat po sa inyo mga kapatid na patuloy na nagpapasa ng link para ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay, mga kaibigan, at kakilala. Ang ating ACC Virtual Hope Meeting ay every other Sunday, 7 o'clock po ng gabi. Kaya patuloy po nating daluhan at i-share ang link. Welcome po sa ating pong mga bisita na nagpa-unlock sa aming mga imbitasyon. At hamon ko po sa bawat isa, maging sa ating mga bisita, kung kayo po ay mapagpapala sa ating mga mapapakinggan, makiisa na din po kayo sa pag-send ng link para sa mga susunod pang Hope Meeting upang mas marami pa ang makapakinig ng mabuting balita na hatid ng gawain ito. At kung kayo po ay may naisin na makibahagi din sa iba pang mga virtual na gawain, patungkol sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, maaari din po kayo mag-message sa amin para sa mga schedule. Maraming salamat po. Bilang pasimula, babasahin ko po ang salita ng Panginoon. Makikita po sa Hebreo, Kabanata 6, talatang 18 hanggang 19. Hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos. Kaya tayo nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito, ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ngayon naman po ay hinihilingan ko ang ating pastor, Brother Rex Mendoza, para sa kanyang pambungad na pagbati sa ating lahat. Pagbati po sa bawat isa sa inyo, magandang gabi at ang pagpapala ng Panginoon ay sumabawat isa sa atin. Sa bawat pagkakataon na mayroon po tayong Hope Meeting, ang katotohanan ng salita ng Diyos ay atin pong dinadala sa pamamagitan po ng awit, patotoo, at sa kapahayagan ng kanyang mga salita mula po sa Biblia. Lahat po ng nakikita natin sa mundo po na ito, mamamatay at mabubulok. Ang bawat titulo na maaari nating makuha na nakakabit sa ating mga pangalan, mawawala. Bawat parangal na natatanggap natin mula sa tao, mauuwi sa wala. Kaya dapat po tayong mabuhay na kumikilala sa ating manlilikha. Mamuhay po tayo para sa Kanya na siya pong nagligtas at namatay para sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Siya po ang nag-iisang pag-asa. Sa gabing ito, dalangin po namin na masumpungan natin ang totoo, tunay na pag-asa ng hatid ng Diyos sa atin. Isa pong pagpapakita ng Kanyang habag at biyaya sa bawat isa. Magandang gabi po sa bawat isa sa inyo. Maraming salamat po, Brother Rex, sa iyong pagbati. Sa pagkakataong ito, nais ko pong ibahagi kung ano ba ang Hope Meeting. Bakit nga ba tayo nagkakaroon ng ganitong gawain? Ang Hope po stands for Household Opportunities, Presentation, and Experience. Ang ACC Hope Meeting ay una, naglalayon na maibalita ang makapangyarihang pagkilos at mensahe ng Panginoon sa komunidad. Pangalawa, maibahagi ang galak na nadarama dahil sa biyaya ng Panginoon
At pangatlo, layunin na mahamon ang bawat isa na tumugon sa Panginoon at makibahagi sa buhay na may pagpapahalaga sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay umawit sa ating Panginoon, sabayan natin, kamangha-mangha. O Diyos, labis akong namamangha dahil may ganda ng iyong nilikha, mundo'y puno ng iyong pagpapala, sa iyong salita nagmula. Buksan daigdigan, ganda, sadyang di mapapantayan, damhin. Maging ang hangin at ulan, likha ng makapangyarihan. Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay, walang makalulupig at wala nang papantay. Sa ngalan mo, O Diyos, kami magsasaysay, walang hanggang papuri ang aming ngalay. Masdan ang buksan daigdigan, ganday, sadyang di mapapantayan, damhin. Maging ang hangin at ulan, likha ng makapangyarihan. Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay, walang makalulupig at wala nang papantay. Sa ngalan mo, O Diyos, kami magsasaysay, walang hanggang papuri ang aming ngalay. Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay, walang makalulupig at wala nang papantay. Sa ngalan mo, O Diyos, ay mayroong tagumpay, walang hanggang papuri ang aming ngalay. Walang hanggang papuri ang aming ngalay. Walang hanggang papuri ang aming ngalay. Amen. Tunay na kamangha-mangha ang iyong mga gawa, O Diyos. Walang makalulupig at walang papantay, purihin ka, Panginoon. Ngayon naman po, tayo ay makakarinig ng patotoo. Pakinggan po natin ang patotoo ng ating kapatid kung paano niya naranasan ang kabutihan at katapatan ng Panginoon sa kanya at sa kanyang buong pamilya. Kay Nanay Lolet Apolonio at susundan po ng handog na awit ng inyong lingkod. Kay buti ng Panginoon, siya ay mayroong kaparaanang hindi ko lubos na maunawaan. Ngunit maraming tao ang ginamit niya upang makilala ko siya bilang tunay at buhay na Diyos. Ako po si Lolita Apolonio o mas kilalang Nanay Lolet, kabilang sa komunidad ng Emmanuel Community Connections dito sa Tandang Sora, Quezon City. Nung una, may kaibigan akong Kristiyano at pareho kaming konduktora ng isang bus company.
Nagkaroon kami ng kasunduan na parehas kaming magsisimba kung magkasabay kami ng day off. Kapag natataon na Biyernes, sabi ko ay sa Quiapo kami magsisimba. At kapag Linggo naman ay sa simbahan nila. Nang dumating ang Linggo, napansin ko na mayroong kaibahan ang simbahan nila mula sa aking nakasanayan. Wala akong nakitang rebolto at ang nagsasalita sa harap ay simple lang ang kasuotan, hindi katulad ng sa amin. Naalala ng kaibigan kong ito na tinuruan kami ng 10 utos ng Diyos nung high school pa kami. Binigyan din niya ang ikaunang utos na wala kang sasambahin, Diyos, maliban sa akin. Ako'y mapanubughuing Diyos. Magkagayon man, ito ay hindi naging malalim para sa akin at wala namang problema sa amin. Kaya lang, may usapan kami na kahit anong mangyari, magkakasama pa rin kami hanggang doon sa langit. Hindi ko yun sineryoso hanggang sa makalipay na nga kami ng tirahan sa Tandang Sora. Naimbitahan ang mga anak ko na mag-aaral daw sila ng Sunday School sa Evangelical Church of Casanova, dating pangalan ng ACC. Pumayag naman ako dahil sabi ko, tungkol naman sa Diyos yun. Kapag araw ng Linggo, ako ay nag-home service ng manicure, pedicure sa isang subdivision sa Tandang Sora. At tuwing dadaan ako sa ACC, inimbitahan ako ni Neng Gulapan. Dumaan muna roon dahil naruroon naman ang mga anak. Hindi ko yung pinapansin at hanggang sa isang araw, nagkataon na walang customer sa subdivision para ako ay mag-home service. Kaya naisipan kong bumalik at naranang kong naroon pa rin si Ning. Kaya naman, pinanulukan ko na ang imbitasyon niya. Doon ko narinig na unahin mo ang Diyos at ang kanyang kaharian at ang lahat ng kailangan mo ay kanyang ibibigay. Sabi sa Mateo 6:33. Magmula noon, namulat ako sa katotohanan na ang Diyos ang gumawa sa mundong ito at siya ang may karapatan at autoridad sa aking buhay. Makapangyarihan at walang ibang Diyos sa maliban sa Kanya. Doon ko rin nalaman na ang daan ng kaligtasan ay ang Panginoong Jesus. Sabi sa Juan 14:6. Sabi ni Jesus, ako ang daan, buhay at katotohanan. Walang sino mang makapupunta sa aking Ama, kundi sa pamamagitan ko. Doon lang din ako nakapagbasa at nakapag-aral ng Biblia. Simula noon, sa ACC na ako nagsisimba kasama ng mga anak ko. Lumaki sila sa turo ng salita ng Diyos. Maging ang aking asawa ay nakakilala na rin sa Panginoon at nakapaglingkod din sa music ministry. Tunay nga na tapat ang Diyos at patuloy naming nararanasan ang habag at biyaya niya sa araw-araw. Sa Diyos lamang nararapat ang papurit pasasalamat. Amen. Bakit kung minsan ang buhay mo ay kay gulo, parang walang katapusan ang paghihirap mo? Kaibigan, sa aking palagay, sa'yo ay may kulang. Kaligtasan mula kay Kristo ay di pa nakakamtan. Bakit kung minsan ang buhay mo ay kay lungkot, parang walang sigla, walang pag-asa kapag may pagsubok? Kaibigan, sa aking palagay, sa'yo ay may kulang.
kaligtasang mula kay Kristo ay di pa nakakamtan. Diyos ay buhay, Diyos ay buhay, kailan pa man. Laging gumagabay, laging umaalalay. Diyos ay buhay, Diyos ay buhay, kailan pa man. Siya'y kumakatok, kaya't puso mo'y buksan. Bakit kung minsan ang buhay mo ay kay gulo, parang walang katapusan ang paghihirap mo? Pag-ibig niya't pagmamahal sa'yo'y nakalaan. Kung ikaw ay magsisisi at mababagong lubusan. Ngunit kung minsan ang puso ay parang bato, hindi marunong umunawa at laging gulong-gulo. Kaibigan, puso mo'y buksan, pati na ang isipan, at tanggapin mo siya, paghariin sa iyong buhay. Diyos ay buhay, Diyos ay buhay, kailan pa man. Laging gumagabay, laging umaalalay. Diyos ay buhay, Diyos ay buhay, kailan pa man. Siya'y kumakatok, kaya't puso mo'y buksan. Diyos ay buhay, Diyos ay buhay, kailan pa man. Laging gumagabay, laging umaalalay. Diyos ay buhay, Diyos ay buhay, kailan pa man. Siya'y kumakatok, kaya't puso mo'y buksan. Amen. Maraming salamat, Nanay Lolet, sa iyong buhay at patutuo, tunay na nakapagpapala at nakakahama. Sa pagkakataong ito, mapapakinggan po natin ang mensahe ng Panginoon na ibabahagi sa atin ng kanyang lingkod, Brother Rex Mendoza. Muli po, isang magandang gabi sa bawat isa sa inyo. Maraming salamat sa mensahe ng awit. Tunay na ang Diyos po ay buhay. Siya po ang Diyos na lumikha sa ating lahat. At hindi natin maaaring baliwalain ang Diyos. Bagkus dapat ang Diyos ay ating kinikilala at sa ating nga po mga buhay na ito ay sinusunod. Siya ay Diyos na manlilikhang nagsasalita at marapat lamang na ang kanyang mga salita ay ating pakinggan. Ang kanyang mga salita ay ating dapat na pagbulayan, sundin at ituro din sa iba. Sa ating mga nakakaraang pag-aaral ay atin pong binibigyan diin na tayong lahat ay mananagot sa Diyos. Darating ang isang araw na tayo po ay haharap sa Kanya. At sa pagharap natin sa Kanya, hindi po tayo kakausapin, hindi tayo huhukuman base sa ating sarili pong mga pamantayan, kundi tayo po ay hahatulan base sa pamantayan ng Diyos na maliwanag na itinuturo ng kanyang banal na salita. Kaya ba napakahalaga na sa buhay po na ito ay hindi natin ma-miss yung pagkilos ng Panginoon
na siya po ay tumatawag ng kanya pong mga anak. Kagaya po ng patotoo ng ating Nanay Lolet. Napakagandang patotoo patungkol sa biyaya ng Diyos, patungkol sa dala-dala ng Panginoon sa ating mga buhay na pagbabago para sa ikabubuti, hindi lamang para sa ating mga personal na buhay, kundi sa buhay ng mga sambahayan. Ngayon pong gabi, tayo po ay dadako sa atin pong pag-aaral at bago po natin isagawa ang pag-aaral na ito, ay nais ko banguna sa isang panalangin at hingin ang pagpapala ng ating pong Panginoon. Manalangin po tayo. Ngayong gabi, kami po ay lumalapit sa iyo, Panginoon, kumikilala na kayo po ang aming manlilikha, na sa amin po mga buhay, wala po kaming may pagmamalaki. At kung ninanais po namin na kayo ay malugod sa amin, ito po ay mangyayari lamang kung kami po ay tutugon ng pagkilala at pananampalataya sa iyo. Humihingi po kami ng kapatawaran sa mga pagkakataong iniisip namin kami mahusay, kami po ay mabuti, at kung sa aming sariling kaparaanan ay kami po, Panginoon, ay makalalapit sa iyo. Sapagkat hindi po ito totoo, Panginoon. Kung kami man ay nakalalapit sa iyo kahit sa panalangin ito po ay dahil sa iyong biyaya na kumikilo sa amin po mga buhay. Ito ay dahil sa iyong banal na espiritong tumutulong sa amin upang mabuksan ang aming isip at ang amin po mga puso. O kaya ngayong gabi, Panginoon, ang aming hinihiling ay ang pagkilos ng iyo pong banal na espiritu sa buhay ng bawat isa na kasama sa virtual na pagtitipon po na ito. Tulungan niyo pong huwag maging matigas ang amin pong kalooban. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging ang aming isip at puso ay tumanggap ng katotohanan. Bigyan niyo po kami ng karunungan, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng kapakumbabaan, bunga ng banal na espiritong gumagawa sa amin. Panginoon, kahabagan po ninyo ang bawat isa na ngayong gabi ay nakikinig at tulungan po niyo kami na magkaroon ng kaunawaan sa iyong salita, magkaroon po kami ng buhay na pag-asa at magkaroon kami ng buhay na walang hanggan sa iyong piling. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Para sa taon na ito na 2024, binibigyang diin po natin ang atin pong temang Focusing on Christ's Call and Christ's Assurance for the Church. Tayo po ay nakatuon doon sa pagtawag ng dakilang pastol. Kasi sabi po doon sa Biblia, ang dakilang pastol ay tumatawag. Tinatawag po niya yung mga tupa. Sabi po ng Panginoong Hesukristo doon sa mga ayaw kumilala, yung mga ayaw maniwala sa Kanya, yung mga nagbabalik, sabi ng Panginoong Jesus, hindi kayo naniniwala sapagkat hindi ko kayo mga tupa. Subalit ang aking mga tupa, nakikilala ang aking tinig. Tumutugon sila sa aking pagtawag, lumalapit sila at binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. At kailanman, hindi sila makukuha sa kamay ng aking Ama. Kaya alam po ninyo, napakahalaga ng pagtawag ng Panginoong Hesukristo. At kung tayo po ay tunay na sa Diyos, kung tayo po ay tunay na kay Kristo, si Kristo ang ating pastol, nadinig natin ang pagtawag na ito. At nang marinig natin, tayo tumugon at sabi natin, kilala ko ang tinig na iyon. Tinatawag ako ng aking Panginoon. At kung tayo po ay tunay na tupa, lalapit po tayo sa pagtawag na ito. Mamahalin natin ang ating pastol na nag-alay ng kanyang buhay sa atin. At susunod tayo sapagkat alam natin, siya ang dakilang pastol na dadalhin tayo sa magagandang mga lugar na kung saan tayo po ay manginginain, dadalhin tayo sa batis upang pawiin ang ating mga pagkakauhaw. At alam natin, meron tayong isang dakilang pastol, yung ating kaibigan, na handang ibuwis ang kanyang buhay upang tayo po ay magtamo ng kaligtasan.
Kaya isang magandang tanong sa atin, sa bawat isa ngayon pong gabi, kinikilala po ba natin ang Panginoong Hesukristo bilang dakilang pastol na tumatawag? At ano yung ating tugon sa pagtawag ni Kristo? Hindi lamang ang kanyang pagtawag, kailangan mo ring maunawaan na kapag tinawag ng Panginoong Hesukristo ang kanyang mga anak, ito'y hindi isang malamya na pagkatawag. Ito'y isang makapangyarihang pagtawag. Makapangyarihan sapagkat tinitiyak ng ating Panginoong Hesukristo na tayong kanyang tinawag ay mayroong kaligtasan, hindi dahil sa ating mga sarili. Hindi dahil sa ginawa ng sinumang tao o ng anumang relihiyon. Mayroong katiyakan ang pagtawag at mayroong katiyakan ng buhay na walang hanggan sapagkat ang ating tagapagligtas ay makapangyarihan sa lahat. At bagamat napakaraming hamon sa buhay na ito, ang mga tunay na tagasunod ng Panginoong Hesukristo ay nakatitiyak ng tagumpay. Walang dapat ikatakot. Opo, kahit pa ang kamatayan. At ating masasabi, indeed, ang Diyos ang aking bahagi. God is my portion. Sabi nga ng isang awit, take the world, but give me Jesus. Inyo na lahat. Inyo na lahat ang pansamantalang kaligayahan. Inyo na lahat ang kayamanan sa mundo na ito. Subalit sa akin, ang pinakamalaga, ang aking bahagi ay ang Panginoong Hesukristo. Mahirap po itong sabihin ng hindi tunay na nakakakilala sa Diyos. Lahat ng mga lango sa kanilang pagiging makasarili, lahat ng lango sa kanilang kasalanan, lango, lasing sa kanilang mga kalayawan at kasiyahan sa mundo na ito, hindi masasabi at hindi talaga kikilala sa Kanya na lumikha, sa Kanya na makapagbibigay ng higit sa ano pa man sa mundo na ito. Sapagkat ang mga tao po ay talaga pong marumi at makasalanan. Subalit, para po sa mga nananampalataya, ang pagtawag ng Diyos at ang katiyakan ng tagumpay sa Kanya, ito po ay naghahatid sa atin ng kagalakan. Ito po ay bumabago sa atin pong mga buhay. Ito ay ating mapanghahawakan. Ngayong gabi, sabi po sa ating pasimulang katanungan, ano ang mga mahahalagang katotohanan ng Kristyanismo na dapat malaman at ipamuhay? Marahil ay matagal na po nating sinasabi na tayo ay Kristiyano naman. Kasi iniisip natin, Kristiyano naman ako hindi naman ako sumasamba sa kay Allah o kay Muhammad ng mga kababayan nating Muslim. Hindi naman ako sumasamba kay Buddha. Hindi naman ako pagano na tumatawag sa araw o kaya ay nakikipag-usap sa puno. Ako ay Kristiyano dahil kilala ko naman si Kristo. Alam kong napako siya sa krus. Alam ko ako ay mahal niya. Alam ko din ang Biblia. Naniniwala din ako sa Biblia. So, matagal na natin sinasabing tayo po ay Kristiyano. Pero ito pa yung tanong. Alam po ba natin ang mahahalagang katotohanan ng Kristyanismo na dapat ay kung sinasabi natin tayo ay tunay na Kristiyano at mananampalataya ay alam natin dapat ito at ito ay ating ipinapamuhay? O baka po gumagamit lamang tayo ng katagang Kristiyano pero hindi natin nauunawaan ang pamumuhay patungkol po dito. Tandaan po natin na kung halimbawa tayo po ay merong garahe ng kotse. Ano ho? Pero tayong garahe ng kotse. Hindi po dahil pumasok tayo doon sa garahe ay nagiging kotse po tayo. Ganon din po naman, hindi porke tayo pumapasok sa mga simbahan, kasama natin ang mga mananampalataya at dumadalangin tayong kasama nila, ay nagiging Kristiyano po tayo. Lalong hindi tayo nagiging Kristiyano dahil sa sinasabi ng ating mga bibig o iniisip ng ating pong mga isipan. Ang pagiging tunay na mananampalataya ay isang kalalagayan sa harap ng Diyos na Kaniyang ipinagkaloob, na Kaniyang ibinigay. Ang tanong kung ito ay ating naranasan, ang Kanyang pagkakaloob na ito. Kung ito ay ating pinahalagahan. Kaya pangalawa, nasuri mo na ba
ang iyong buhay at pamumuhay kung tunay nga na ikaw ay napapasakop at nararanasan ang mga mahahalagang mga katotohanan na ito. Kasi po pwede po na nagsasalita tayo na nagsasalita, pero ito po naman ay isang malayo na karanasan. Hindi natin nauunawaan, hindi natin nararanasan sapagkat hindi natin ipinasasakop ang ating mga sarili sa mga dakilang katotohanan na ito. Pinamagitan po ang pag-aaral na ito ngayong gabi ang mga tinawag ng dakilang pastol. Sapagkat sabi po sa Biblia, kilala ko ang aking mga tupa, ako nama'y kilala nila, at iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Meron pong kakaibang relasyon ang pastol at saka ang tupa. Ano po? Sabi po nung pastol, kilala ko ang aking mga tupa, at sabi din ng pastol, kilala din ako ng aking mga tupa. Hindi po kasi po pwedeng kilala noong pastol, pero ang tupa po naman ay ayaw siyang kilalanin. Wala pong relasyon kapag ganoon. At hindi lamang po ganoon na kilala ng pastol ang tupa at kilala ng tupa ang kanyang pastol. Kakaiba po ang pagpapakilala ng Panginoong Hesukristo patungkol sa kanyang sarili. Sabi po niya, iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Meron na po ba sa buhay po na ito na talagang nagmahal sa atin, kumalinga sa atin, sapat na yung kanila pong buhay ay ibigay para sa atin? Marahil sasabihin natin, ay, Kuya Rex, meron. Yung aking nanay, yung aking kapatid, yung aking asawa, yung aking anak. Well, mapalad po tayo dahil meron tayong mga nagmamahal na magulang, asawa, kapatid, at masaya yung tayo pa ay kanilang mahalin. Subalit, ano po, eto, ialay man nila yung kanilang buhay para sa atin, sila man ay katulad nating makasalanan. Ialay man nila yung kanilang buhay para sa atin, limitado ang kanilang magagawa. O pwede halimbawa na sila'y humalili sa mga pagkakataong tayo dapat mamatay, kagaya ng mga nasa pelikula, no? Iniligtas yung kapatid, pero siya naman ang namatay, o nagdusa na maigi, nagtrabaho at nagkasakit dahil sa pagtulong doon sa minamahal na anak o minamahal na kapatid, siya naman ang nagdusa dahil hindi na pangalagaan yung kanyang sarili. Marahil meron mga ganong istorya ng pagmamahal ng mga tao na nag-aalay ng kanilang buhay sa atin. Subalit, meron pong malaking kulang. Bakit? Sapagkat hindi nila tayo kayang bigyan ng buhay na walang hanggan. Alam po ninyo kung bakit? Diyos lamang ang nakapagbibigay ng buhay na walang hanggan. At dito, lumilitaw ang kahigtan ng ating Panginoong Hesukristo bilang dakilang pastol. Bakit? Bakit sabi po dito sa Juan Kabanatang 10, talatang 3 hanggang 5? Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila. Sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila susunod sa iba, kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Kilala ang Panginoong Hesukristo bilang pastol ng mga tupa na kanyang inililigtas. At sabi niya, kapag inilabas ko sila sa kulungan, ako nangunguna sa kanila. At ang aking mga tupa sumusunod sa akin. Alam po niyo, napakarami ngayon. Nagsasabi na sila yung mananampalataya, na sila po ay mga tupa sa kawan ng Panginoon. Pero ayaw po nilang sumunod sa Diyos. Ayaw nga po nilang makinig sa salita ng Diyos. Maraming panahon, maraming oras sa lahat ng bagay, pero wala pong panahon na ang salita ng Diyos ay pag-aralan at ang salita ng Diyos ay unawain at sundin. Ang marami po sa kanila ay dahilan. Mga dahilan kung bakit sila'y mahina. Mga dahilan kung bakit hindi sila sumunod. Na nagpapakita hindi lamang ng kahinaan, kundi nagpapakita ng kanila pong tunay na kalalagayan sa kanilang puso. Ayaw nila sa pastol. Gusto nila ng pagpapala ng pastol. Gusto nila ng pangangalaga ng pastol. Subalit ayaw nila sa salita ng pastol. Ayaw nila sa tinig ng pastol.
at ayaw po nila sa utos ng pastol. Kaya nga po ang sabi dito ng Panginoong Hesus, yung aking mga tunay na tupa, mamahalin ako, hindi sila susunod sa iba. Kapag merong nandadaya sa kanila, tatakbo silang palayo. Kasi hindi nila yon kilala. Pero ang aking mga tupa, nakikilala ako ng aking mga tupa. Ang mga kataga po bang ito ay nagbubukas ng ating mga mata at nagpapakilala, nagtuturo sa atin na tunay nga, meron tayong relasyon kay Kristo bilang dakilang pastol. Kanina binanggit ko po sa inyo yung Juan Kabanatang 10. Tingnan natin muli. Sabi dito sa Juan Kabanatang 10, talatang 27, talatang hanggang talatang 30. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila, sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak, hindi sila maaagaw sa akin. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ni numan sa aking Ama. Ito po ay salita ng Diyos. Hindi po ito imbento ni Kuya Rex. Hindi po ito aking opinion. Sinabi po ito ng Panginoong Hesukristo. Ang aking tupa nakikinig sa akin. Ang aking tupa nakikilala ko. Ang aking tupa sumusunod sa akin. Ang aking tupa binibigyan ng buhay na walang hanggan. Hindi mapapahamak, hindi maaagaw. Mayroon pa po bang dadakila sa mga katotohanan ito? Wala na po. Wala na. At ito po ay isang katiyakan. Darating ang isang araw, makakamtan nating mga tunay na tupa ang dakilang biyaya na ito ng Diyos. Kaya ngayong gabi, mahalagang kaalaman na dapat makita at maunawaan ng isang tinawag. Ano po? Ano po itong mga kaalaman na ito na dapat ay alam ng isang tunay na tupa na tinawag? Una, ang kasamaan ng kanyang puso. Alam po ninyo, hindi tayo karapat-dapat. Sabihin natin, anong hindi karapat-dapat? Mabait naman ako. Ano sinasabi mo, Rex, na masama yung aking puso? Alam po niyo kasi kung hindi tayo tinulungan ng Diyos na maging malinis, malilihis po talaga tayo at mananatili tayo sa karumihan. Yung sinasabi nating, Diyos naman na nakakaalam ng aking puso. Opo, alam ng Diyos na yung puso natin ayaw sa Kanya. Alam ng Diyos na yung puso natin palalo, mayabang. Ipinagmamalaki yung maliliit na mga kabutihan na ating ginagawa. Pero alam po ninyo, kahit gumawa pa tayo ng kabutihan, ang mga kabutihan na to hindi sapat. Sabi po ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Sa pamantayan po ng Diyos, walang matuwid. Wala kahit isa. Sabi po ng salita ng Diyos, doon din sa Roma, unay 3G yung aking binasa, pangalawa po Roma 3:23, lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Wala pong makakapasa dahil masama ang ating puso. Pero baka hindi po tayo kumbinsido. Tingnan natin itong isang talata sa Jeremias, Kabanatang 17. Sabi po ng propeta Jeremias, sino makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Walang lunas ang kanyang kabulukan. Akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Kasi pagka minsan po, nahihibang tayo, bilib na bilib tayo sa ating sarili, sa pag-iisip na tayo po ay mabuting tao, na ang ating puso ay maayos. Pero sabi po ng propeta Jeremias, at ito'y salita ng Diyos, ito'y sinabi ni Yahweh, mandaraya, walang katulad, salawahan ang puso, mayabang ang puso. At ang Diyos ay hindi po madadaya ng sino man sa atin. Kaya nga po ang pinakamagandang tugon, mga kaibigan, ay kapakumbabaan. Pagkatapos nating malaman sa pamamagitan ng salita ng Diyos ang ating katatayuan na tayo pa'y makasalanan, tayo pa'y magiging bagbag, at sasabihin natin, Panginoon, kahabagan po ninyo. Wala po akong dapat ipagmalaki sapagkat lahat ay kulang. Masama ang aking puso. Hindi ko po kilala ang aking sarili. Dinadaya ko ang aking sarili.
sa pag-iisip na ako'y mahusay, magaling, ako'y mabait, ako'y mabuti. Pero Panginoon, ang iyong paningin ang pinakamahalaga sa lahat. Kaya nga po dito sa Mateo, Kabanatang 15, talatang 8, ito po yung sinabi ng Panginoon, iginagalang ako ng bayang ito. Iginagalang ako ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Hindi po ba? Napakarami pong ganito. Sinasabi, praise the Lord. Sinasabi, God is good. Sa internet, palasak na palasak yung pagbati ng God bless. At ngayon, yung iba natututo na rin, gumagamit na rin ng Soli Deo Gloria. Yung sa Diyos ang lahat ng papuri. Kasi nababasa nila, gagayahin nyo na, Soli Deo Gloria. Ganun bumati yung mga taga-ECC, ganun bumati si Kuya Rex. Lahat ng kapurihan ay para sa Diyos. Madali pong gayahin. Pero alam po ninyo, kailangan po nating magpakumbaba sa ating pagharap sa Diyos ay maunawaan natin ito. Na ang Diyos, hindi lang nakatingin at hindi lang nakikinig sa ating mga labi. Sa sinasabi ng ating mga labi. Ang kanyang nakikita ay ang kondisyon ng ating pong mga puso. Kaya sabi po ng sumulat ng aklat ng Hebreo, mga kapatid, mag-ingat kayo na walang sino man sa inyo ang may pusong masama at walang pananampalataya na naglalayo sa buhay na Diyos. Mag-ingat daw po tayo sa ating tunay na kalalagayan. Baka masyadong mataas ang tingin natin sa ating sarili. Ayaw nating magpakumbaba. At dahil doon, nalalayo tayo sa buhay na Diyos. So ang una po ay ang kasamaan ng ating po mga puso. Wala tayong pag-asa. Pero ito po yung susunod na dapat nating maunawaan. Hindi lang naman masama yung ating puso. Ang Diyos ay kabanal-banalang Diyos. So ito pong dalawang ito ay of the opposite direction. Masama tayo, mabuti ang Diyos. Marumi tayo, ang Diyos ay walang hanggan at walang katulad sa kalinisan. Tayo'y nabubulok, ang Diyos ay maluwalhati. Tayo'y nasa dilim, ang Panginoon ay nasa liwanag. Tayo'y makasalanan at ang Diyos ay banal. At dahil po doon, hindi tayo bagay na sumama sa Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat sa panig ng Panginoon. Hindi po. Tingnan po ninyo kung gaano kataas ang kaluwalhatian ng Diyos. Sabi sa Isaiah 6:3, banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian. Alam po ninyo, wala po kayong makikita sa Biblia na mga katangian po ng Diyos na 3 beses inuulit. Wala tayong nakitang ang habag-habag-habag ng Panginoon. O yung ang pag-ibig ng Panginoon. Wala tayong makikita ang kabutihan ng Panginoon. Wala. Pero meron po paulit-ulit na isang katangian na kapag binabanggit ay inuulit-ulit. Ito po yun. Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. So sa aklat ng Revelation, ilang beses inulit. Banal, banal, banal ang Panginoong makapangyarihan sa lahat. Kaya ang kabanal-banalang Diyos, hindi pwedeng makapisan sa marumi. Dapat natin itong maunawaan. Sabi doon sa Habakuk, ang iyong mga matay malilinis, hindi makakatingin sa kasamaan at hindi makakatingin sa kamalian. Kaya nga akala ng iba, okay lang na magkasala, okay lang na labanan ng Diyos, okay lang na hindi sumunod sa Diyos, okay lamang na hindi pahalagahan ng Panginoon. Ito'y nagpapakita ng kanilang mga nadadayang isip at puso. Kasi ang katotohanan ay ito, hindi maaaring makapisan ng Diyos sa marumi. Kaya sabi doon sa aklat ng Pahayag, Kabanatang 21, dadalhin nila sa loob niyon ang karangalan at kapurihan ng mga bansa. Pero hindi makapapasok doon ang anumang bagay na marumi o ang sino mang gumagawa ng karumal-dumal, ang gumagawa ng mga kasinungalingan, kundi sila lamang na nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Meron palang exit. Meron palang paraan para maligtas at makapasok sa kabila na tayo ay hindi karapat-dapat. Paano po makakapasok? Sabi po dito, oo, tayo po ay masama, ang ating mga puso, pero ang Diyos ay banal.
At ito po, sabi sa 3, meron pong available na kaligtasan mula sa dakilang pastol. Masama tayo, marumi, madilim, hindi karapat-dapat, hindi kayang abutin. Banalang Diyos, hindi tayo karapat-dapat, bawal tayo makapasok. Pero meron pong available na daan. Kaya nga po ang tawag natin dito ay hope meeting. Mayroong available na pag-asa. Ang tanong, nauunawaan po ba natin ang pag-asang ito? At meron po ba tayo nitong pag-asa na ito? Dahil ang pag-asa po na ito, hindi mula sa atin. Ito po ay mula sa Diyos. Ano po ang sabi ng Roma, Kabanatang 5? Ito po. Ngunit, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Hindi nung tayo'y nagpapakabuti. Namatay si Kristo para sa atin habang tayo nagpapatuloy sa pagpaparumi ng ating mga sarili. Nung tayo'y makasalanan pa, minahal tayo ng Panginoon. Kaya nga tayo nagtatanong, isang tunay na nagpapakumbaba, Panginoon, paano po ninyong namahal? Paano po ninyong kinahabagan ng isang taong tulad ko? Kaya ang isang tunay na nakipag-isa kay Kristo, nababago ng habag na ito. Nababago ng pag-ibig na ito. Bakit? Kasi nakadama ng pag-ibig. Tayo na hindi kaibig-ibig. Naranasan natin yung paglilinis na dalisay. Walang batik, walang natira na anumang mancha. Dahil sa paglilinis ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Ano sabi? Sa pamamagitan ng kanyang dugo. Tayo ngayon ay napawalang sala. At tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. Napakaganda, hindi po ba? Ang sino mang tinawag, ang sino mang iniligtas, ang sino mang tunay na tupa na nakinig sa pastol, binigyan ng bagong katatayuan. Dahil sa isang kinahabagan, wala siyang ginawa, kundi iparanas ng Panginoon ang kanyang pagmamahal at ang kanyang pag-ibig at ang tanging tugon ng isang tupa. Nananampalataya po ako sa iyong kabutihan. Nananampalataya po ako sa iyong pag-ibig. Panginoon, salamat po. Pagamat ako hindi karapat-dapat, biniyayaan po niyo ako ng pag-ibig na ito. Ikumpara po ninyo yan sa kaisipan po ng iba na maggagawa ako ng mabuti. Ito po ang doktrina ng lahat. Alam po niyo, halos lahat ng relihiyon ay nagtuturo na maging mabuti. Kahit po yung Church of Satan, nagtuturo na maging mabuti. Dinidiyos nila si Satanas, pero sinasabi na magpakagumon ka sa gusto mo. Pero gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa. Hayaan mo siya maging malaya. Hayaan mo siyang gawin yung kanyang gusto, malaya siya. Huwag mo siyang pigilan. Huwag mo siyang awayin. Ayun po. Aral ng dyablo. Pero wala po meron po bang nagsasabi po na relihiyon? Lalo pa yung mga nagpapakilalang mga Kristiyano, nasasabing magnakaw ka, pumatay ka. Wala po. Kaya po, yung kabutihan, maganda naman yan. Pero ito po ang tanong, ito po ba ay sapat? Ito po ba, ang kabutihan po ba natin, pwedeng bilhin yung kaligtasan? Dito po, wala tayong kayang gawin. Pero ang Diyos ang gumawa. Kaya sabi po dito sa John chapter 10, dumarating ang magnanakaw upang pumatay, magwasak, at magnakaw. Pero naparito ako upang ang tupay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Dapat yung tupa parusahan. Tayo po yung parusahan. Tayo yung nagkasala. Tayo po ang maghirap. Pero hindi po Ikaw at ako na tunay na tupa, hindi pinabayaan ng ating manlilikha. Ang Panginoong Jesucristo, ang salita na noon pa'y naroroon na. Sabi po, sa pasimula ay nandun ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos at ang salita ay nagkatawang tao. Si Jesus ay tunay na Diyos at si Jesus ay tunay na naging tao. Naging tao siya upang maranasan natin ang habag at pag-ibig ng Ama. Ang mga tinawag ng pastol
ay mayroong kagalakan. So, ito po ay isang panuri. Kung talagang tayo tinawag, hanapin ng Diyos, hindi ang kasalanan. Kasi iba po. Ang hinahanap, saan kaya makakainom? Saan kaya makakakita ng babae? Saan kaya makakakita ng mahu-hold up? At kung ano-ano pa. Sino kaya ang aking maluloko? Kanino kaya ako makakapagsinungaling? Saan ko kaya makikita ang kaligayahan sa mundo na ito? Kasi marami tayong hinahanap. Sabi nung meron nga nagsabi sa akin, pastor, gusto ko lang namang maging masaya. Wala namang problema sa kagustuhan maging masaya eh. But not at the expense of sinning against God. Kaya ang hinahanap natin, sabi dun sa Bible, seek first the kingdom of God. Hanapin mo ang kanyang kaharian. Hanapin mo na ikaw ay pagharian ng Diyos. Hindi yung ikaw ay magkasala. At dito sa Amos, Kabanatang 5, ano ang sabi po? Lumapit kayo sa akin at kayo'y mabubuhay. Huwag kayong pumunta sa Bethel. Huwag kayong pumunta sa Beersheba. Sapagkat ang taga-Gilgal ay tiyak na mabibihag at ang Bethel mawawalang kabuluhan. Ano ang sabi po ni Yahweh? Sa akin kayo lumapit. Huwag doon sa ibang pag-asa na nakikita ninyo. Pangalawa po, na katangian ng tinawag, may takot sa Diyos at hindi po sa tao. Di ba? Takot tayo sa kumpare. Ano sasabihin ng aking mga kumpare? Ano sasabihin ng aking kapitbahay? Kinatatakutan natin itong mga tao na ito. Pero hindi tayo natatakot na inilalayo nila tayo sa Diyos. Hindi tayo natatakot sa epekto na kanilang ginagawa sa atin. Na nagkakaroon tayo ng lakas ng loob na sansalain. Ang Diyos na sa atin ay lumalang. Natatakot tayong magsalita. Natutuwa tayo sa kanilang mga kasinungalingan. At tinatapakan natin ang katotohanan ng Diyos. Alam po ninyo, hindi ganun ang tinawag. Ang isang tinawag, takot sa Diyos at hindi sa tao. Ano sabi sa Kawikaan? Chapter 19, verse 23, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ang nagbibigay ng buhay. Ang gumawa nito ay makakaranas ng kapayapaan at ligtas sa kapahamakan. Yun pong sa buhay ang pinaka-ginagalang, ang pinaka-sinusunod ay ang Diyos. Hindi po yung relihiyon natin. Ang Diyos. Hindi po sino mang tao. Ang Diyos dapat. Ikatlo po, nakatangian ng mga tinawag, mahal po nila ang Diyos, hindi ang mundo. Nako, ang dami pong bagsak dito. Lahat po tayo bagsak dito. Mahal natin po yung mundo. Kaya nga po sabi ng Panginoong Jesucristo, ano po? Yun pong makamtan mo man yung mundo kung wala kang relasyon sa Diyos, kahabag-habag. Mapapahama ka. Mahal po ba natin ang Diyos o mahal natin ang mundo? Sabi po dito sa unang Juan, Kabanatang 2, tingnan po ninyo. Pwede niyo ako sabayan sa pagbasa. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. At gusto kong idugtong, ano po, saan tayo dinala nito? Yung pagnanasa natin ng laman. Yung ibigay ang mga ninanais ng ating mga mata. Napabuti ba tayo? Mas sumaya ba tayo? Di ba? Nagsisisi tayo. Natapos nating maisagawa. Sabi ng salita ng Diyos dito sa unang Juan, mawawala ang sanlibutan at lahat ng mga bagay na pinaglanasaan ng mga tao. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Napakagandang pangako. Hindi po ba? Pangapat, maniwala sa Diyos at hindi sa manlilinlang. Madiin ang mensahe ng Panginoong Hesus doon sa mga Hudyo. Masakit. Kasi po, mas gusto nila yung kasinungalingan. Mas gusto nila yung pambobola kaysa katotohanan. Di ba tayo rin? Minsan, wala tayong masamang tinapay. Mas gusto po natin yung kasinungalingan.
Yung ano ba mga kasinungalingan yan? Sabi, yung mga ganitong pananalita, pare-pareho lang naman yan nasa Diyos. Pare-pareho lang. Ang dulo naman yan, langit tayong lahat. Hindi po Kasinungalingan po yon. Because Christianity is very exclusive. Tingnan po niyo kung gaano ito ka-exclusive. Sabi po ng Panginoong Jesucristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. That is very exclusive. That is the truth. Si Kristo lang ang tagapagligtas. Sabi po ng Panginoong Jesucristo, ganito kayo manalangin, Ama naming nasa langit. Hindi ka po pwedeng manalangin kung kani-kaninong santo. Hindi ka po pwedeng tumawag kung kani-kaninong nilalang. Ang dapat mong tawagan ay ang iyong manlilikha. Sabi ni Jesus, ganito kayo manalangin, Ama naming nasa langit. Tapos sabi ng Panginoong Jesus, hingin ninyo sa aking pangalan because that is the only authority by which makalalapit tayo sa Ama. Maniwala tayo sa Diyos, hindi po sa Manila. Ano sabi dito sa Juan 8:44? Diablo yung inyong ama. Sabi ni Jesus doon sa mga Hudyo, ang gusto ninyong gawin kung ano gusto niya. Yung kasinungalingan. Bakit? Sa simula pa lang, mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman. Sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya'y sinungaling. At siya ang ama ng kasinungalingan. Kaya ano pa po yung katangian ng isang tunay na tinawag ng pastol? Sinusunod niya ang Diyos, hindi ang kanyang mga gana, hindi yung kanyang mga gusto. Ano sabi po sa unang Korinto? Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Yung mga bagay na makadiyos, hindi po yung makamundo. Ang paglilingkod ng isang tunay na tinawag ay sa Diyos at hindi ang sarili. Yan po yung susunod. Sabi po doon sa Isaias Kabanatang 8, narinig ko ang tinig ni Yahweh, sino ang aking ipapadala? Alam po niyo yung tugon ng isang tunay na tupa, yung isang tunay na lingkod. Sabi niya, Panginoon, narito po ako. Ako po ang isugo ninyo. Ninanais niya na sundin ang Diyos. At ito po, sabi, ang kanyang paglilingkod ay hindi po sa kanyang sarili. Ang kanyang paglilingkod ay sa Diyos at ang kanyang pagsamba ay sa Diyos at hindi ang kaaliwan. Sabi niya, bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng olibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay ang mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ano ang kanyang sinasabi? Sa Diyos ako aasa. Sa Diyos ako tatawag. Sa Diyos ako maglilingkod. Sabi po ng isang mananalat, si James Collins, the mere presence of the shepherd puts the sheep at peace. Kilala mo ba yung dakilang pastol? Ikaw ba'y talagang tinawag ng pastol at ikaw ba'y kabahagi talaga ng kanyang kawan? Kuya Rex, paano ko malalaman yun? Kung ikaw, kapag narinig ang salita ng pastol, ay naiintindihan mong tinatawag ka niya. Alam mong tama siya, alam mong nagmamahal siya. Pag nadinig mo ang kanyang tinig, tutugon ka. Pero kung ikaw ay hindi isang tupa, bagkos ikaw ay isang kambing, sabi ng Panginoong Jesus, hindi ka talaga makikinig. Hindi ka susunod. Tatawa-tawa ka pa. Palalampasin ng mga pagkakataon. Binabaliwala ang tinig ng pastol sapagkat hindi niya kilala ang pastol ng kaluluwa. Pero sabi po dito, when He is near, we don't panic. Pag nandyan ang ating pastol, hindi tayo natatakot. Hindi rin tayo nag-aaway-away pag nandyan ang ating pastol. They can lay down in peaceful slumber. Makakatulog tayo ng matiwasay. Nothing reduces stress like the presence of the shepherd. Siya ang nag-aalis
ng lahat ng mga kabigatan sa ating isipan, sa ating damdamin. When you are living in close connection to Jesus, you can sleep, you can relax, and you can rest. We pray, makilala natin ang ating Panginoong Jesus. Awitin po natin ang ating tugong awit. Pastol ang puso ko, ang buhay ko'y sa'yo, kaya't sa utos mo'y susunod ako. Tanging tinig mo ang papakinggan ko, saan ka man pumaroon, doon ako. Kahit na ako'y usigin, o kaya'y hamak-hamakin, pastol ng puso ko'y di wawalay sa'kin. Kung mayroon mang suliranin, o bagyong haharapin, pastol ng puso ko'y ikaw pa rin. Tayo pa'y manalangin. Kayo po ang aming dakilang pastol na nangangalaga sa kaluluwa ng iyong mga tupa. Ang sino man pong nasa sa iyong kamay ay hindi po mapapahamak, hindi makukuha. Aming Panginoong Jesus, kayo po ang aming dakilang pastol. Wala po kayong katulad. Mapanghahawakan, O Panginoon, ang inyo pong mga pangako. Mapanghahawakan ang inyo pong pag-ibig, ang pag-asa na inyo pong ibinibigay sa amin. Aming Panginoon, kayo rin po ang nagsabi, ang Panginoong Jesucristo, kayo po ang tanging tagapagligtas. Dahil sa iyo kami po ay malinis, dahil sa iyo kami po ay nasa liwanag. Kayo po ang tinapay na nagbibigay buhay, kayo po ang liwanag sa kadiliman, kayo po ang pinto ang daan para sa mga tupa na nagnanais sa pastulan. Kayo po ang mabuting pastol na nagbibigay ng inyong buhay para sa inyong kawan. Kayo po ang muling pagkabuhay. Kayo po ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kayo rin po ang tunay na puno ng ubas. At sabi po ninyo, sino mang nakaupong sa inyo ay hindi matutuyo, kundi mamumunga. Maraming salamat po ang aming dalangin, Panginoon, ang amin pong mga nakasama sa pagtitipon na ito virtually. Ang iyong mga salita ay tumimo sa isip at puso. Tawagin po ninyo ang inyong mga tupa. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa inyo. Amen. Salamat, Kuya Rex, sa mensahe ng Panginoon na ating napakinggan ngayong gabi. 8:02 po, pero baka po may gustong magpasalamat sa mensaheng narinig, sa pagtotoo, sa mga awit. Baka hindi kayo makatulog pag hindi ko kayo pinagbigyan. Mag-unmute lang po or mag-raise hand. Bigyan ko po kayo ng 1 minuto. Meron po ba? Mukhang wala po, no? So, nagpapasalamat po ako sa may mga nagpagal at nagkaroon ng bahagi po sa gawain ito na Lolet, Kuya Lem, Ate Rin, at Kuya Rex. Tayo po ay mag-open ng ating mga camera para sa ating picture taking. Every other Sunday po yung ating Hope Meeting. Next Sunday wala po. Sa next Sunday po ulit tayo ng second Sunday po ng February magkikita-kita. Kuya Lem. Okay po, ready po. Yan, 1, 2, 3. Po, 1, 2, 3. Okay na po. Thank you po. Salamat Thank you po, Brother Rex. Magandang gabi po sa bawat isa. God bless po sa inyo. Thank you po. Hindi ko alam. See you po sa Sunday. Kita-kita tayo sa linggo. Okay, God bless po. See you po. God bless po. Bye-bye po. Teacher Jeff. Bye-bye. God bless. Thank you.